Ayan! Good evening, everyone. Hello. Kumusta Good ka? evening. Okay naman, kuya. Ikaw, kamusta ka naman? Okay pa din. May sipon ka ba? Ha? Ako Medyo. meron. Pero, Pero, yung ayun. weather kasi ngayon, pabago-bago eh. Pero kuya, ano ba? Bakit ba tayo naka-red ngayon? Ano bang pinagse-celebrate natin? Para tayong para tayong mga isa dun sa mga nagpo-protesta sa Switzerland. Switzerland ba? Tama ba? O Netherlands? Netherlands. Ano ba? May mga pinaglalaban ba tayo for today? Marami akong pinaglalaban, ikaw ewan ko lang. Meron naman ako mga pinaglalaban. Isa ka na rin dun. Oo. Pero ayun, magandang gabi. Iba naman talaga. Magandang gabi sa ating mga viewers for Hello tonight. po, sana po i-share nyo nga po ang aming live ngayon para marami pa sa makapanood. Yes, at gusto ko po sanang batiin kayo lahat na happy Wednesday. It's our first Wednesday of the month. Yes. And ayan na, araw po of course ng Baklaran. Yeah, Yes. Day, Wednesday. It's a Baklaran Day ngayon, Wednesday. Medyo malapit-lapit na pala ang ang Holy Week. Oo, ano tama. bang plano mo sa Holy Week, kuya? Hindi ko alam eh. I mean, I don't really go out pag ganyan. Oo. May iba, nagbabakasyon, ganyan. O yung iba nagbibisita iglesia. Hindi ka ba magbibisita iglesia? Well, I'm not Catholic, pero sumasama kasi ako minsan kapag may mga... May mga ganap na gano'n. Just ano yun. To explore. Oo. To try things out, no? Yeah, but, well, usually dati talaga, sa bahay lang ako. Marathon lang ako ng ng Harry Potter tsaka Lord of the Rings. Ng mga Latinas. Ha? Ng mga Latinas. Bawal yun. Okay. Gets naman. Holy Week nga eh. Okay. Hindi, malay mo kasi di ba may mga Wala naman. Pero, ano nga naman, Aga Carlito Ano nga naman, gusto muna nating batiin yung mga nanonood natin ng Yes, hello po. Good evening sa inyong lahat. Yung mga bumabiyahe pa uwi na yung kanilang mga tahanan, sana po ay safe kayo. Of course. Yeah, sana makauwi po kayo ng ligtas. Yun. And of course, sana sa mga kumakain dyan ngayon, sana masarap ang inyong ulam. Yes, ngayon, bago tayo magsimula ka dito, maganda rin yung topic natin ngayon. Ano At yung topic natin ngayon, suggestion na isa nating avid watcher at avid fan. Avid. Pero before that, syempre, meron tayong mga manonood. Sino ba ang nasa natin? Kitang-kita na agad si Tito. Of course. Syempre, nanay ko yan. Diba? Watching from Angat, Bulacan. Hi, Tita. Good evening, Mami. Okay na ba ang inyong balikat? Bakit Sana okay na inyong... Tita? Hindi kasi na kikis-kiss masyado ni Daddy kaya sumasakit eh. Pero sana nakiss na niya na para maging okay na, di ba? Makasampay-sampay ka na ng maayos ng mga nilaban mong damit, makapaghugas-hugas ka na. Sana all merong kiss-kissan. Mga kiss-kissan. Pero ito, si Paba, nandito na rin. Ayun. Charles Dion and Caleb Alvarez. Ay, hindi. Veron Francisco Samson. Hi, Boss Veron. Good evening po. You're watching. Ayan. At syempre, nandyan din si Kuya Daven Naveno. Hello, Kuya Daven. Good evening. Hi, Daven. Good evening. At of course, nandyan ang aking kaklase, ang aking tropa, ang tunay kong kaibigan. Nandyan si Mark Morota. Hello, Mark. Shoutout sa'yo dyan. Hello. Good evening, bro. Alam mo si Mark, siya yung nagugupit sa akin eh. May sponsor ka na pala. May personal barber kasi ako. Sana all. Pero magaling talaga siya magupit, guys. For those na interesado sa personal problems. Aga? Ang aga mo eh, no? Anyway, eto yung kapatid mo, si Ate Nika. Hi, Nika. Good evening. Nika. Good evening. Ayan. Pero, ayun na ata lahat, kuya. John Cedric Santillan. Hello, good evening. Hello, John. Kamusta ka? Yung ate ko, si Christine Chan. Hello, kumusta na ang aking pinakamamahal na pamangkin? You're watching right now. Wow. Hello, Ate Tin. Yan, of okay. course. Pero kuya, bago tayo magsimula, no? Let's start na with our paunang intro. Okay. Ikaw, Kuya Caleb. Yeah, so may paunang intro pa no? Paano yung paunang intro pa? Ang pangalawang na intro pa, ganun. Para talagang
Unang-una. Kung sa baboy, may double dead. Dito, double sure. First nga, no? First son, no? First son. Well, anyway, dahil nasabi mo na yung paunang intro, no? Ang paunang so, intro. hi guys, good evening and welcome to Up Top. Down Low! I'm Caleb Alvarez and we're up. Welcome to Up. What's up, top, and hot, new, and trendy today. And I'm Charles Leon Albertido. Where we're going to talk about down low the chillest conversations happening now in our society. And where we also talk about love, sex, relationship, and current events and happenings. Ano ba? Yes. So ngayon, maganda yung topic natin, no? Hey, don't leave me hanging. Oh, sorry. Ito na, Diba? bro. Oh. Give it. Sige. Give it. I told you that. Anyway, sorry na. Ah. Excited lang naman ako kasi nga, itong topic natin for tonight is galing sa ating avid fan at lagi siya nanonood. Friend na nga natin siya. Ang tawag niya sa atin is, parang daw siyang meron siyang newfound friends. Diba? Yes. Online friend na lagi niyang kausap every Wednesday. Yes. Parang feeling ko din to pang-alis ng stress. Gusto mo yun? Pang-alis tayo ng stress ng mga nanonood sa atin. Alam mo, never ko na, napagtanto na pwede ako na makakaalis ng stress. Akala ko ako lang lagi yung nagbibigay ng stress. Pero ano bang nabigay na idea ni Ma'am Christine? Yes, si Ma'am Christine Punong Bayan, ang nagsuggest sa atin ng ating topic for tonight. So, pinamagatan natin itong deal or no deal. Tadadin. Ayan, kibangkor, no? Deal. Ayan yung di ba? Yung may mga ganun-ganun. Yung pambabae talaga, naalala mo yun, yung mga ganun. Hindi. Kay yan dati, di ba? Kay Billy Crawford. Kay Billy Crawford ba yan? May segment na ganyan sa TV. Sino bang host nun dati? Si Chris Aquino yung host na naabutan ko. Pag nanganganiginip nga lang ako nun. Nalaman lang niya kasi yung mga sumasayaw na babae. Kaya... Oy, grabe ka naman. May lalaking dun eh. Si Luis Manzano ba? Lagi si Luis din. Yun. Di ba? Naalala ko yun eh. Pero si Chris Aquino yung original niya sa Philippines. So anyway, deal or no deal, ang deal breakers sa romantic relationships. Yes. So, okay. First, i-establish mo ano ba yung deal breaker? Okay. Nasusulat. Alright. So, deal breaker is something that is important enough for you or to you to prevent you from agreeing to something. For example, buying something. Siguro, pag hindi siya buy one, take one, hindi ko nabibilin. Parang so, ayun yung deal breaker. Sa'yo yun. Okay. Pero ito yung description po natin, guys, this is, general. No, this is the meaning from Oxford Dictionary. Ayun nga. Okay. Tapos, galing din siya sa Merriam-Webster. Okay. Tapos, pinasa sa Harvard University. Talagang finilter nila yun. Okay na? Okay, pero ikaw, kuya, sa tingin mo, anong mga example ng deal breaker sa'yo? Kahit in general lang. Okay. Siguro sa akin, deal breaker, dati sa price Kung bibili ako ng isang bagay, yung presyo, ngayon kasi yung value na Kung yung value sa akin, kunyari, sorry sa mga iPhone users dyan, deal breaker sa akin yung presyo nun. Kasi there are tons of things that iPhone does that you can do with a simple Android phone. A simple Android phone. So, deal breaker sa akin yung presyo. Okay. Diba? May iba naman na deal breaker sa kanila kapag, pag hindi kilalang brand, diba? Oo. Yun. Pero correct me if I'm wrong, no, kuya. Deal breaker, does it always prevent you from agreeing on something? Yeah. That's the reason, yes. Pero hindi siya parang it will be the reason that for you to agree on o hindi? No. It's quite the opposite. Alright. So, dapat talaga, it's going to prevent you from agreeing something. So, kunyari, kaya siya nagiging deal breaker. Like, kunyari, meron na kayong napag-usapan beforehand. Oo. Tapos, may isang bagay sa huling pagkakataon ng pag-uusap nyo, hindi ako papayag kasi may ganito, may ganyan. Hindi pwede Parang may mga ganong eksena ka pa, no? Like kunyari, sa mga project, di ba? Sa mga project, government projects, ganyan, siguro.
kunyari, may contractor ka. Tapos meron nag-slip through the cracks dun Oo, sa na contract. hindi mo gusto. Oo. Na late mo na lang siya nabasa, ay deal breaker para sa'yo, hindi ka pipirma. Parang ganon. Okay. Pero sa relasyon, ano kaya ang mga deal breakers sa relationship? Okay, ayun yung ating first question. Diba? What Alright. What can you consider as a deal breaker in a romantic relationship? Pero bago natin pag-usapan yan, tanungin muna natin ang ating mga viewers. Yes. At sana po, mag-send kayo ng stars. Yes. No? Kasi we always wish na masarap yung ulam niyo. Pero sana naman din po, di ba? Patikimin niyo rin po kami ng masarap na ulam. Kami naman. Alam mo, 3 taon na ako hindi nakakain ng barbecue. Na masarap. Okay. Kasi kasi, nung nakaraan dito kami, nagpa-barbecue kami Yung barbecue na talagang alam mong ano ka. Ay, yung mga 4 na Reyes kanin. barbecue na baka naman. Reyes barbecue. Gusto rin po namin ng masarap na ulam. Yes! Ay, ayan na. Buhati na si Direk. Good evening po, Direk. Hi, Direk. Good Hello evening. po. Good Ayan. evening. At feeling ko mamaya may dala ding masarap na Nabati ulam. na ba natin si Mami Ray? Mami Ray, good evening po. So, yan. Hindi mo binabati si Mami Oo, Ray. andyan na si Mami Ray. Hi, Mami Ray. Thank you for Present. watching. Lagi yan nanonood sa Of atin. course. Walang mintis Alam mo, yan every week. napapaginipan ko na nga siya minsan eh. Ano pa si nagiging Mami kay Ray. Mami Ray? Na nanonood siya ng live natin palagi. Pero ayun na nga, no. Guys, Okay. kayo ba, sa tingin nyo, ano ang mga deal breakers sa relationships? No? Sa isang romantic relationship. Ikaw muna, ako na. Ikaw muna, kuya. Ganyan nga, pag wala kang maisip eh. Okay, to be honest, not much kasi never ko talaga nagkaroon ng mga deal breakers sa relationship, lalo na pag romantic relationships. Sa mga past relationships ko, never ako nagkaroon ng deal breaker. Siguro, kung ako naman, kunyari, papasok ulit ako sa isang romantic relationship, no? Ang pinaka-ayoko talaga is yung babae na hindi naman sa rebelde sa ayoko yung pasaway sa magulang. Okay. Kasi sabihin mong magte-30 na siya, di ba? Yung mga ganyan, late 20s. Siyempre, independent na dapat. Pero alam mo yun, paano bang pasaway? Ayoko yung ayoko yung mas inuuna pa niya ako kaysa sa kapakanan ng pamilya niya. Lalo na hindi pa naman kami kasal. Parang wala siyang proper priorities in life. Well, hindi naman yun. Siguro yung yung parang nasagasaan yung pamilya niya, inanay, tatay niya, ganyan. Uy, wag naman ganun. Isagasang bali. Kumbaga, sinasantabi niya. Naisip ko talaga, Sinasantabi niya. Sinasagasaan yung magulang. I mean, sinasantabi sinasantabi na niya. parang, alam mo yun, kasi, sa akin yun deal breaker yun. Kasi una, dapat meron kang respeto sa pamilya mo. Lalo sa mga magulang mo. Lalo na sa oras na mabibigay mo sa kanila. Kaya naman kapakanan nila, di ba? Lalo na kung hindi ka pa naman kasal. Kasi, for me, kapag kasal ka na, mas, talaga, iba na yung dynamics. Kasi bumubuo ka na ng sarili mong pamilya. Talaga mababawasan yung oras mo sa pamilya. Pero, huwag naman sana yung respeto, di ba? Tama naman. Huwag yung respeto, like yung, alam mo yun, yung, kung sagot-sagutin ng magulang, akala mo. Harap-harapan, Ayoko nun. Ayun ang deal breaker para Kahit sa'yo. siguro gusto ko yung babae, no? Kung Latina look man siya, wala. Kahit Latina look pa yan, no? Pero ganun ang ugali, wag na. Wag na. Isa yun. Tapos siguro sa akin, ngayon lang, napag-isipan ko, deal breaker din sa akin, kasi, totoo to Ito, galing to kay Teray, sa lola ko. Hi, Nay! Esther Alvarez, kung nanonood ka, galing to kay Teray. Okay, ano yan? Ang tao daw na hindi mapagmahal sa hayop o hindi mahilig sa hayop, hindi maganda ugali. Ay, okay. May naranasan ako sa ex ko na ganyan. Na hindi sila na mapagmahal sa hayop. Oo, na medyo malupit sa hayop. Kaya, deal breaker na rin sa kanya. Pag di ka mahilig sa, lalo na pag pusa, wala. Aso, pusa, no? Oo, wala. Pero nilalaro niya yung ibon mo. Oo, dami naming ibon sa bahay Okay. So, enjoy niya ako pag nilalaro niya yung mga ibon namin Okay, Meron gets kaming naman. parakits dati. May parakits kayo, no? Ang galing-galing mo! Iba't ibang kulay pa nga minsan Walang Pwede, no? So, ayun. Pero alam mo, parang totoo yun, no? Kasi si Mami, mahilig siya sa mga hayop Kasi nga, di ba, parang
kung sa isang maliit na bagay tulad ng mga hayop, di ba? Hindi ka na mabuti. Paano ka pa sa Hindi mga niya tao? mabigyan ng mapakitaan ng pagmamahal. Oo. Paano pa kaya sa tao, no? Yes, kaya ganon. Isa yun. So, Okay. deal breaker na sa akin ngayon yun. Okay. Maybe sa mga ibang tao mababaw, pero sa akin hindi pa mababaw yun kasi, syempre, I grew up with, with pets, di ba? Okay, gets naman. Sa akin naman, kuya, ang deal breaker sa akin, ang number 1 is pag hindi ka nagtutoothbrush. So hygiene. Hindi, joke lang. Pero, siguro pwede yung rin yun, proper hygiene. Proper hygiene. Nabanggit nga ni, ni Mami Rachel sa comment natin before. Ngayon, ayan, yung gross, yung poor hygiene, smelling bad, being unattractive, having health issues. Siguro yung proper hygiene. Kasi nga, di ba, dahil nabanggit ko dun sa isa kong live na medyo importante sa akin yung amoy ng isang tao. Kaya, syempre, dapat lagi kang mabango. Kasi yung di ba, parang safe space mo kapag naamoy mo yung si mom mo. Yung scent, scent of a woman. Aba, napanood mo na yun? Ayun ba yung sa kay Al Pacino? Al Pacino, yung bulag siya. Tapos, hurra! Hindi siya familiar. Scent of a Woman. Magandang movie yan. Isa yung sa listahan natin. Magandang movie yan. Panoorin mo yan sa Holy Week. Pero, ayun, saka siguro yung number 2 na deal breaker ko. Ito talaga yung number 1. Binanggit ko lang yung isa dahil nauna lang siya sa isip ko. Is yung yung may anger issues. Or parang sabihin na natin, hindi niya kayang kontrolin yung emotions niya. May sabihin sana ako kasi baka mabash ako eh. Ang dami nating female viewers eh. I-text mo na lang siguro. Hindi kasi, hindi naman sa pag-ano, kasi lahat ng ex ko, hindi naman sa may anger issue sila, pero kasi, kapag red days nila, walang mintis. Kasi di ba yung mga babae magsabi, pag meron siyang dalaw, hindi naman siya masungit. Pero bakit lahat ng ex ko, pag may dalaw, masungit? Oo, lagi akong inaaway. Walang mintes yun, Alam mo, one time sa akin, yung ex ko na hina-heartburn. Tapos natutulog ako, ginising ako, sinigaw-sigawan ako. Mas mahirap naman kasi talaga yung heartburn. Sinigaw-sigawan ako, tapos... Ewan ko, hindi ko alam. Ano ba mas mahirap, yung heartburn o yung dysmenorrhea? Hindi ko alam. Heartburn siguro, heartburn. We're not girls, we're not women. Oo. Pero, heartburn ako, alam ko meron din siyang, kabuhan ng dalaw nun eh. Tapos, sinigaw-sigawan ako, pinapunta ako ng mercury drug. Tapos, alam mo, ang dami nang nasabi, pero alam mo yun, ikaw wala ka pa sa wisyo, gano'n. Kasi susunod ka, dahil lang gano'n. Hindi naman sinasabi ko na pero yung wala silang control sa emotions nila. Tapos, medyo natatamaan na yung yung boundaries mo. Medyo below the belt na yung ganap. Diba? Pero kasi, accepted ng mga kasi, di ba, society natin. Women, norm na naman talaga to. I'm just being honest. Okay. Na norm naman talaga sa atin na kapag babae, emotional ang tingin. Tama? Oo. So, ngayon yung sa'yo is yung anger management. Yes. Like, pag di niya makontrol, okay, may alam din akong ganyan eh. May ex din akong ganyan. Ay, last na pala. Okay. Pag minumura ko, ayoko nun. Pag minumura ko. Pag galit, minumura ko, ayoko nun. So, wait lang to be clear. Deal breaker to. So, ibig sabihin, kayo na, or malapit na maging kayo, pero minura ka niya, sa isang argument nyo, break na kayo agad. Ayoko na sa'yo nun. Kasi, okay. mamahalin mo ako tapos mamurahin mo ako. Ano ba talaga? Hindi naman tayo marketista eh. Mamahalin mo, pero mamurahin. Nagde-negotiate, di ba? Ano mo, dapat gawa tayo. Ito yung quote of the day. Ganun. Parang, mamahalin mo ako, pero mumurahin mo ako. Parang may love and hate relationship. Carlito, partido. No? Mamahalin mo ako, mumurahin mo ako. Pero alam mo kanina, may napansin ako yung ate ko, minsan na nga lang manood dito sa natin. Sa live, Sa live. Nang-intriga pa, ang sabi, sino doon? Sino raw sa mga ex ko? Ano ba yung sinasabi ko? Gusto pala magpa-name drop ni Ate Tin eh. No. Sabi niya, may sinabi na siya dito kanina lack of trust and controlling behavior. Oo, ayun din. Ayun yung mahirap. Parang, ano ba to? Parinig ba to sa isa sa mga ex ko? Ay, akala ko sa akin.
Hindi, joke lang. Okay, totoo yun. Kasi, bakit hindi, siguro hindi naging deal breaker sa akin noon yun, no? Oo. Yung lack of trust and controlling behavior. Mm. Sige, totoo naman, no? Ako siguro hindi siya naging, sa akin noon, naging deal breaker. Kasi, hindi mo pa siya masyadong nare-realize. Oo. Kasi ganito yan noong mga panahon na yan, pang mga first year nyo, mag-a-adjust pa kayo, di ba? Nasa ano pa, ang tawag Andyan pa yung honeymoon phase. honeymoon stage. Yun. Oo. Na parang, lovey-lovey lang kayo, wala kayo masyado pinag-aawayan, kung meron man, napakaliit lang, alam mo yun? Oo. Yun, nandun ba yung infatuation nyo sa isa't isa? Infatuated pa rin kayo. Pero kung mali naman ako, kahit sabihin mo mali ako, okay lang. Ito na nga, inisip ko nga para malusot natin yung infatuation mo eh. Kumbaga, kasi nandun pa rin, hindi rin ganun kabilis mawala yung infatuation eh. So, you tend to look things parang different way. In a different way. Parang you take things for granted. Hindi kasi, yung pag-infatuation, stage yun before love. Oo. I-discern mo kung infatuated ka lang or love mo na yung person. Caleb 1, Charles 0. Mali po talaga ako. Ano mo gusto mong sabihin? So, doon pa yung parang love lang. As in, yung sweet pa lang kayong pareho. Yung sweet lang talaga. Okay. Yung wala pa kayong pinagtatalunan na ganito, ganyan. Yes. Okay, Mga shallows lang yung ganun kasi. Ganun ako ganyan yung simula na parang, ay hindi, baka mabago pa niya yan. Baka as we progress. Parang may aasa ka pa eh. There's hope pa eh. No? Yan. Naku po, nadali mo. Yung palang sasabihin eh. Sabi ko sa'yo, pasok yan eh. Use your words. Use your words. Ano yun? Okay, kuya. Tama naman dun si Menga, yung ate ko, no, na lack of trust and controlling behavior. Kasi, totoo nga naman yun, yung pag kinokontrol ka, ito kasi natutunan ko na, ito rin, maganda rin deal breaker na rin sa akin to. Tama, buti na lang pinaalala ng ate ko na, kapag yung tao, yung partner mo, kinokontrol ka, ibig sabihin, hindi yung pagmamahal. Ano na siya? Controlling. Hindi, that's not love. That's manipulating na, no? That's obsession. Obsession. That's not love. That's obsession. Kasi, una, pag love mo yung tao, gugustuhin mo na mag-grow siya. Yes, you're going to love them for who they are. Hindi yung by your own preference. Oo, siguro, maybe. Ayun din yung mga nami-miss out ng person. Diba? Ngayon, lalo na kapag, hindi, mahal na mahal ko siya. Ganito, ganyan. Nagawa niya yung kasi, alam mo, yung pagga-gaslight, nagsisimula talaga yun sa atin eh. Diba? Bakit ako? Ako na lang. Bakit sa atin? Kasi diba kunyari, yung kasi sabi ko, diba, na parang, nagawa lang naman yun kasi mahal niya ako. Kaya naman, baka naman kasi talaga I overstep. Ganyan. Internal conflict ang gaslight muna. Diba? Na parang, tama, sa internal na baka kasalanan ko din kaya nagawa niya yun. Na hindi mo nakikita, yung partner mo talaga may nagawang kasalanan sa'yo. Okay. Diba? Ganun yan eh. Kaya yun, siguro doon nagsimula yun. No? So tama, lack of trust and, controlling behavior. Okay. Ano ba? Tignan nga natin sa other, mga comments ng ating mga viewers for tonight. Okay. Ano ba sa tingin nila ang mga deal breaker na kino-consider nila in a romantic relationship? Ano ba to? Kabit ka pala? Sino? Ako? Ano yan? Well, okay. Si Peter Charles. Si Pedro yan eh. Ayan. Love na love natin yan eh. Of course, ito sabi naman ni Mami Rachel, yung pagiging clingy, pero sa akin okay naman yung clingy. Siguro yung being controlling lang. And too jealous. Ito yung yung mahirap, di ba? Ayaw nang pumisil sa liig. Ano ba? Ayoko talaga din nun. So, deal breaker sa'yo yun pag pinipisil ka sa liig. Ay ba yun? Iba yan. Hindi naman deal breaker sa akin, pero For lang? SNFW, kaya hindi ko pwede i-share. Okay. Pero gusto ko yun. Anyway. Okay, sige nga, tingnan natin kung meron bang ibang comments ang ating viewers. Okay. Ayan, andito nga rin pala si Mami,
si Mami Reggie. Hi, Mami Reggie. Hi, Mami Miss na Reg. miss ka na namin. Tsaka Miss si ka namin Zaira. po namin, of course, miss na namin Oo. ang anak mo. Yes, at ito sabi naman ni Boss Beron, kapag may alaga kang hayop, responsibility 'yon para sa relationship. Alam mo, totoo naman. Napansin mo yung mga may relationship ngayon, ang ginagawa muna nila bago sila magkaroon ng baby. Hayop muna. Nag-aalaga sila ng pet. Oo. Para kasi mas doon nagsistrengthen yung bond nila, no? Hindi, parang sort of ma-ready sila. No? Oo. Pero well, going back, no, yung sinabi ni Mami rin na clingy, siguro kapag yung, ano na siya, yung close to, yun nga, controlling. Bakit? Ba't ka tumatawa? Di may nabanggit lang yung pinsan ko na pangalan. Natawa lang ako. Okay. Anyways. And then, clingy na wala ka na magawa kasi lagi mo siyang bit-bit. Kumbaga, gusto na nila lagi ng presence mo. Tapos, ang nangyayari, hindi mo na magawa yung mga bagay mo in your own personal time. Kailangan siya lagi. Nangyari din sa akin yan. Sa akin din eh. Kahit yung lakad nyo na magtotropa, kailangan kasama siya. Tapos, pag di mo siya sinama, sabihin sa'yo, bakit? Mas masaya ka ba pag kasama mo sila kaysa kasama mo ako? Ginaganon ka? Saan galing yun? Oo. Wow. May pagka-TANGA pa tayo nun. Anyway, sige. Ayan. Okay. So, bali ayun, no? Na-establish na natin. So, there are different forms of deal breakers in a relationship, no? At ito, gusto ko rin po sanang batiin si Miss Twinkle. Hello, Miss Twinkle. Hi, Twinkle. Good evening. Tapos sabi naman ni Miss Romanov, wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Very Russian, ha? Romanov. Alexandra. Ano, tama ba? Isa sa mga ano natin, sa staff. Ayan, Hi, sabi niya. Sandra. Sabi po ng mom ko, yung di na nga daw punctual, then hindi pa nag-update. Wow. Ano bang iOS update yan? Sorry. Nag-update saan ba? Sa phone? O saan? Okay. Sa cellphone? So, deal breaker sa kanya yun. Well, pag outdated yung phone? Tapos sabi, ayan na! Ayan na si Ma'am Christine! Hi, Ma'am Christine! Hi, Ma'am Christine! Buti dumating ka, Ma'am Good Christine. evening! Ayan, sabi ni Ma'am Christine, any form of disrespect and abuse and cheating. I'm late. Sorry mga kuis. Hayaan mo, Ma'am Christine. You can always rewatch our video. Pero, ayun ba? Parang mamamabili tayo ng masarap na barbecue mamaya. May nag-send ng stars! Nag-send ng stars si Ma'am si Ma'am Tin Chan. Oy, thank you! Thank you po. Salamat po. May, meron na akong pang regalo sa pamangkin ko. Meron na po akong pamasahe pa uwi. Thank you, Mengay. Okay. Okay, so ayun na, no? Na-establish na natin, kuya, na there are different forms of deal breakers in a relationship. So ngayon, gusto ko sanang mag-proceed sa ating next topic. Okay. Next subtopic. So, how would you know if it's a real deal breaker or just a minor issue or minor inconvenience? Sige. Paano mo mararationalize? Ikaw naman. I mean, kasi yun. Ano ba yung thin line na nag-separate sa it's gonna be a deal breaker for me or it's just a minor inconvenience or Alam a mo, minor issue? masasagot kita ng dyan very great with a strong point. Alam mo kung bakit? Kasi there are three sides of the story. Ano yung great? Merong side mo, merong side niya, and merong truth. Parang galing kay Ma'am Christine din yan. Oo, kaya nga. Pero ayun nga, no? Kasi totoo Dapat naman. may proper credit ka, Ma'am Christine, alam mo, yung sinabi mong yun, lagi ko na siyang ginagamit sa daily life ko. Kahit yung bibili ka lang ng ulam sa may kanto. Magkano ba talaga to? So there are three sides of the story. There's a story manang eh. Yung presyo mo, sa presyo ko, at saka yung totoong dapat presyo na ito. Bibili ka lang ng ulam. So, sinong mananalo, no? Sabi sa'yo, wala yung batang to. 35 na nga lang yung benta ko dito. Tatlo yung naglalaban-laban, eh, no? Pero legit yan. Okay. Kumbaga, syempre, ira-rationalize mo muna eh. Of course, you need to wait yung yung reasons mo doon sa, sabihin natin, doon sa issue, sa minor inconvenience. And then, of course, you're going to try to empathize doon sa reason naman nung other person mo or yung other half mo or yung partner mo
kung bakit sila ganon. Okay. Diba? Kung bakit sila ganon. And then, of course, pagbabanggiin mo yan kailangan mong malaman kung ano yung totoo. Kailangan mong makipag-communicate sa kanila kung ano yung totoo. Or kailangan mong i-rationalize kung ano ba talaga yung totoo. Kasi, mahirap mahirap mag-assume na palaging dapat deal breaker to. Mhm. Bakit? Kasi nagiging self-righteous ka Diba? In a way, yes. In a way, na gusto mo lagi in your own preference yung mangyayari na kailangan lahat ng deal breakers wala in terms of your own favor. Hindi pwedeng laging ganun. So, dapat, ayun nga, di ba? Sa relationship, it takes two to tango. Na kailangan you have to give and take, you have to understand each other. So, kailangan mo talagang intindihin kung ano yung side or part niya. Parang, okay. Doon ka na mag-come up sa ano ba yung totoo. Di ba? So, parang nangyayari, nakakalimutan mo na siya din, meron siyang karapatan din na, alam mo yun, tignan yung mga bagay-bagay na kung tama ba yung ginagawa mo sa kanya, tama pa ba yung mga decision mo towards him or her. Okay, tama naman yun. Diba? Pero siguro sa akin, para ma-discern mo kung ano yung deal breaker sa just a minor issue, siguro communication. Oo, kasi pag hindi mo na-communicate na maayos, diyan na nga, ayun yung sabi nga sa the 4 agreements, no? Don't make assumption. Pang ano yun? Pangatlong agreement. Don't make assumptions. Kasi, example, like, kunyari, yung kayo magjowa, no? May bagay siya nagawa na ayaw mo. Oo. Let's give example. Ano ba example maganda? Hindi ka nakapag-update. Sige, gano'n na lang. No, tas di ka nakapag-update sa kanya. I don't know, you're busy or something. Then, nangyari, nag-away ka, nagalit ka. Oo. Tapos siya, may personal reasons. pinalaki niya yon. Like for days or even for months. Ganon. So, di ba, parang anong nangyari? Lack of trust, controlling siya. Ayun yung lumalabas sa'yo. So, deal breaker sa'yo. Pero yun, doon may di-discern. Kakausapin mo siya, bakit ba? Bakit mahalaga sa'yo na nag-update ako lagi? Bakit ba mahalaga na kailangan lahat ng gagawin ko, sabihin ko lahat sa'yo at all time? Doon na papasok yung compromise. Diba? You have to compromise for something na nagawa mo or nagkulang ka. Yun yung root word, compromise. If it's something na you can compromise with your partner, that's not a deal breaker. Alright. Okay? Kasi pag sinabi mong deal breaker, wala na, tapos na yun Okay. It's a deal breaker. Ito na yung deal breaker ko, tapos na tayo, break na tayo. Okay. Ayun yung deal breaker, hindi maalis. Ibig sabihin, pwede yung pag-usapan, hindi yung deal breaker. Okay. Pero pag kaya yung pag-usapan, ayun siguro yung sasabi nating minor issue or minor inconvenience. Alright. So, based from our conversations right now, we've established kung ano nga ba yung mga minor issues. No? Pero right now, I want to ask you, Kuya, ano naman yung talagang totoong deal breaker na masasabi mo na tama na. Ano na to? Parang it crosses boundaries na. Na kailangan na natin siyang bigyan ng snap. We have to snap out of it na. For me lang or sa tingin ko in general? Both. Okay, sa tingin ko pag binasaktan ng tao, hindi lang sa inyong dalawa, outside ng relationship nyo. Pag may external factors involved na, no? Like, isang example lang to, Hindi ko sabihin kung kanino galing. Pero mukhang nagko-comment na naman Anyway, yung mga utang. Kuya, wala pa nga akong pera. Hindi. Ito na nga. Okay. Makinig ka. Okay. Kasi di ba may mga like, yung mga utang na, yung it goes way out of hand na pati yung pamilya mo, nadadamay na. Na-stress, nahaharas, nung pinagkautangan ng partner mo. Ayun yung mahirap. Hindi lang siya nasasaktan, pati ako, pati yung pamilya ko. Pag gano'n na, deal breaker na sa akin yan. Kasi, di ba? I mean, that's money matters. Di pa kayo mag-asawa, di ba? Deal breaker sa akin yun. Parang wala pa nga kayo dun sa final stage ng relationship nyo. Tapos biglang, alam mo yun, ganun pati na yung pamilya mo madadamay na. Mali yun.
So, deal breaker sa yun. Tapos, yung sinabi din kanina ni Ma'am Christine, yung abuse. Controlling, abuse. Oo, na parang inabuso ka, may it be mental, verbal, Physically, physical, yun, deal breaker na yun. Mm. Kapag kasi ganito yan kapag wala nang respeto sa'yo yung partner mo, wala nang dahilan para magstay pa kayo together. Unless magbabago siya siguro, pero kapag yun talagang wala nang pag-asa na kung pagsalitaan kanya ng masama, parang tinatapakan yung pagkatao mo, Pagkalalaki mo, kuya, pagkalalaki, pagkababae mo. medyo may mga naalala na ako. Pero pwedeng tumigil ka na lang muna. Bakit? Kasi parang may mga bumabalik na alaala sa akin. Hindi, kailangan mo maalala yan. Okay. Pero Kailangan alam mo, mo pagdaanan yan. to be honest, no, ayan yung isa sa mga sa mga situation na I failed to see or to realize, even though na I know that I am already hurt. Na alam kong dapat deal breaker na yun. Pero I continued to hope and to give it a chance. Parang hoping for a change na we can still do it. Kasi to be honest, I have my own share of excess baggage, Shortcomings. Shortcomings. Oh. Pero medyo umabot kasi kami sa ganyan. So, alam mo 'yun, siguro before hindi ko pa alam pero ngayon natuto na ako. 'Di ba? Pero sa ating mga viewers kaya, no? Anong mga masasabi anong nila? sa tingin niyo pong talagang totoong deal breaker para sa isang relationship? Alam mo, isa sa mga deal breaker is yung yung sabihin na natin, nag-cheat. Tapos nalaman mo, ikaw naman medyo marupok. Pinagbigyan mo. Tapos ano pa? Tapos alam mo 'yun, napagbigyan mo na nga. Tapos ginawa niya pa ulit. Ano na yun? Cheating. Deal breaker na yun. Tama na. Hindi yung talagang magbibigay loob ka pa. Kasi talo ka. Sabagay, cheating. Tama naman. Oo, talo ka. At actually, kami maraming comments Wait lang Ayan. Tingnan natin. Ayan, sabi ni Ma'am, ni Ate Tin, if mental health is affected. Totoo naman. Oo. And ayan, sabi naman ni Boss Beron. Sabi ni Boss Beron, deal breaker na kapag hindi na nagsasabi ng totoo. Dapat ikaw seryoso, dapat totoo. Aba, Totoo. parang balitang, sa balita. Channel 7 yun, di ba? Dapat seryoso. Servisyong totoo. Hindi, totoo. Totoo. Totoo yung sinabi ni Boss Beron, no? Kasi, kahit yung maliliit na bagay, yung nasobrang ka na sa pagsisinungaling sa partner mo, na kahit na maliliit na bagay, pinagsisinungalingan mo na. Oo, ayun na yung mahirap. Deal breaker na yun. Sabi rin ni Ma'am Tien, sabi niya, if you need to change pero pilit and you're not happy, yes, deal breaker na yan. Sabi sa core agreements, no, you can never change someone. There are two ways lang na mangyayari. It's either they don't change or they will change because they want to change. Yeah, tama. Yes, you can never change someone. At maganda sana, if your person or your partner wants you to change, may it be for the better. Yes, for the betterness, not only for their own purpose, but for the purpose of your... Actually, hindi nga It's for your own, what you call this, growth. Personal growth. Dapat, kapag yung partner mo gusto mo magbago, hindi dahil gusto mo. Dapat gusto niya. Gusto niya at dapat ikabubuti niya. Oo. Okay, it doesn't matter kung masaktan ka. Ako lang. Sorry, ako lang naman to. It doesn't matter kung masaktan ka, pero kung ikabubuti ng partner mo na mag-change, dun lang siya pwede mag-change. At kailangan mag-change. Tama naman. Hindi dapat, for me, hindi dapat kasama sa equation yung mangyayari sa'yo. Okay, dapat ayun na nga sabi mo na dapat may preconceived notions na meron ng possible outcome na syempre excluded ka na ron sa picture. Kasi 'di ba? Ano yun own growth niya yun, own ikabubuti niya. Hindi ka kasama sa equation dapat nun. Pero kung ikaw yung magpupush nun, that's good. That's not a deal breaker. And that's not being controlling. Not at all. Yes. At ito, sabi naman ni Kuya Peter, sabi niya, hi Kuya Peter. Sabi niya, kapag alam niya yung trauma mo, tapos tinuloy niya pa rin. As Ma'am Tin Chan said,
Kapag natamaan na yung mental, matik, tanggal. Tama. Tama, sana nagagawa. Eto, sabi naman ni Daven Noveno, parang familiar. Alin doon? Ang dami. Yung utang. Ayan, at sabi naman ni Ma'am Christine Punong Bayan, ayan na, may mga words of the day na tayo, may mga Okay. wisdom na tayo na matatanggap. A deal breaker typically involves a fundamental clash in beliefs that can compromise on and can lead to long-term unhappiness and resentment. Most of the time, it's a conflict that remains unresolved due to his or her inability to communicate. If the issue is recurring and the person isn't willing to change or address it, minor issues lang siya. If Tama. temporary, minor conflict lang, and if tolerable. Alam mo, tama si Ma'am Christine. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, kuya, na ano. Ako kasi minsan, isa sa mga shortcomings ko is that I don't communicate my feelings properly. Okay. So, recurring siya. Na, Ulit. oo, nauulit siya ng nauulit at hindi namin nagagawa ng tama. Kasi hindi na-address. O kahit siya, may Excuse me. shortcoming siya na gano'n na ma-address man, pero hindi nako-compromise. What do you mean hindi na-compromise? Na-address, Or hindi pero, kayo nagko-compromise? na-address yung problems namin both. Tapos, at the same time, hindi pa rin siya nako-compromise. What do you mean ba? Is walang follow-through. Na-address nyo, pero wala kayong ginagawa Yes, to fix it. there's no effort exerted para to fix the problem. Okay, tama naman yun. No? Addressing is different from fixing it. Yes. Tama. Yes. Ang napick ko naman ang sinabi ni Madam, yung clash of beliefs. So, ito tanong ko lang, no? Would you consider different religions, a deal breaker? Hindi. Oo? Oo, hindi. Sa'yo hindi. Kasi, Well, ako kasi, sige, go. Ikaw muna. kasi, yung iba talaga nagpapakonvert eh. Pag talagang Ah, totoong okay. mahal nila. Pero, siguro, sabihin na natin na talagang pag-strict yung family, pag sumusunod sa traditional na, na household, siguro ayun yung magiging deal breaker na lang sa kanila. It's a case-to-case scenario. Pero sa'yo, deal breaker ba yun? Would it be a deal breaker for you? Sa akin, sa akin kasi talagang humahanap ako ng Ng Christian or Catholic? real good Chinita Catholic eh. Talaga may chinita pa, Specific. no? Of course. Iba yung preference. Dapat nandun. Oo. So ako, hot Latina, ganon. Hot Latina Muslim? Paano? Ay, malayo. Oy, pero binabati ko nga po pala ang ating mga kababayan na Muslim dyan. Happy Yeah. Kahapon, Eidul Fitr. Eidul Fitr. Eidul Fitr. Eidul Fitr. Correct me if I'm wrong. Pero ayun. Yes. So, Pero, pagkatapos ng Ramadan, okay. Hindi, yun. Kasi ako, well, I don't know if it's not a serious relationship, no? Pero, ito yung puppy love to nung high school ako. Oo. Gusto ko nung family, gusto ko nung nanay. Oo. Love na love ako nung nanay nun. Kaso, iba yung religion namin. Ayan ba yung yung Iglesia ni Cristo? Hindi. Jehovah's Witness. Okay. Bawal daw. Oo. Kailangan ko daw mag-convert. Syempre ako noon, Christian ako, nagtuturo pa ako sa Sunday school, yung mga bagay na, hindi po pwede. So, it didn't work. Kahit may gusto ka ba sa isa't isa. Ang hirap na, no? So, I don't know if it's now, in an adult relationship, does it ring true pa din? Oo. May mga instances pa rin na nangyayari yan, kuya. Kasi yung iba talaga, parang minsan they're willing, minsan hindi. Kahit ba sa Okay. teleserye. Di ba? Ayan yung topic nila. Bagay, common Filipino trope, Oo. no? Pero, anyways, sabi nga naman ni Ma'am Rachel sa ating, sa ating comment section, Si Ma'am Renee, okay? sabi niya, hindi, as long as yung person respect each other, isa pa, hindi, as long as yung person respect each other religion, but Other's minsan, religion. big factor ang religion sa relationship. Totoo. Kasi, totoo yun, no? Doon meron ako makakilala na Muslim yung guy, tapos yung babae Christian. Yung ex ko, yung father niya Catholic, yung mother niya INC. INC. Oo. I mean, that's kind of okay pa kasi both denomination na sila ng Christian eh. Okay. Ito kasi, yung isa Muslim, yung isa Christian or Catholic. Pero it worked naman sa kanila. Hindi lang nila pinag-usapan sa bahay. Okay. So, parang tabu.
Oo. Tapos sila, yung mga anak nila, kayo bahala kung anong gusto nyong religion. Oo, may mga ganyan. Yung sa anak na yung may choice kung Oo. anong religion pipiliin. They're not imposing which religion you should have. Oo. Pero alam mo kuya, medyo napapalayo na tayo sa religion. Baka mamaya Okay. gospel ka na dyan, ha? Mula sa Kawikaan 2, ganun. Nasusulat sa walang Diyos. Ano bang next natin? Okay, next question natin Next is... question natin. Next subtopic. Ayan na. Are there deal breakers that you can fix or each deal breaker is a reason to walk away from a relationship? Okay. So, Okay. ibig sabihin, kaya mo bang ayusin o pag may mga ganyan, kailangan mo na laging Umalis. talikuran? Pero, okay, sige, ikaw muna ako. Kasi ako, I really believe on resiliency. Okay. Diba? I really believe on effort extorted by... Extorted no? Extortion, grabe. May kaya tayong mga ganyan na extortionist. Extortion. Hoy, yung mga nag-extortion dyan. Mahiya naman kayo sa kapal ng balat niyo. Anyway. Ay, sorry. Medyo nadulas Nadala tayo dito. Hindi, sinadya ko yun. Talaga? Mm-mm. Anyway. Pero, ayan na, effort extorted. Na, Exerted. hi, ayoko na pala mag-English. Sorry na. Umusog yung mic. Nalusot na. Sige. nalusot na. Kunyari hindi ko napansin yan. Take two. Effort Exerted. exerted. Okay. Kuya, ikaw na nga muna magsalita. Get na yung mo. Pero ayun, yung mga effort na binibigay ng isang tao Okay. for them to fix the problem. So parang sila na yung magbi-build ng bridge sa boundaries nyo para tawirin at gawan ng paraan. Okay. Kasi, ayun nga, sabihin na natin, may mga deal breakers talaga. And minsan, hindi naman natin kasi alam na deal breakers na yun agad eh. Hindi natin alam na, ay, ganito pala siya. Mhm. Hindi naman pwedeng first hand, nalaman mo na ganun yung nangyari, ganun yung deal breaker, ganun yung issue, is tatalikuran mo na. Of course, you need to consider how to compromise, how to fix it, how to adjust in order for it to make it work. Kasi mahirap na every time you Excuse me. encounter a problem, Mhm. talagang kailangan mo na agad sumuko. Hindi pwede yun. Kasi I really believe on resiliency na kahit na sino man yung iboto natin na ganyan, ganito. Ha? Ay, sorry. Medyo naging politika. Bakit? Lang, siguro yung, kasi di ba sa resilience, ang sinasabi, yung Pilipino sobrang resilient. Okay. So in terms of love, na, alam mo yun, You'd still be resilient kahit may mga problema dumating. pero syempre, there's limit. Okay. Ayun lang yung masasabi ko. Well, ako naman kasi, for me naman, deal breaker na siya. So, the word itself, deal breaker, so wala ka na magagawa doon. Okay. Talagang ganun na siya. So, ang sinasabi mo, kung ako kasi, nasa first degree pa lang ako, ikaw nasa third degree ka na. Di ba, parang first... Gusto ko ilusot, wait lang. Okay. Tapos, parang may first warning, second warning, third warning. Hindi. Okay. Ang understanding ko kasi, walang ganon. Okay. Pag deal breaker, X agad. So, paano mo malalaman ng deal breaker na siya? Once na napuno ka na? Yun nga, it doesn't have to be like something that your partner did Okay. or something that you've seen from your partner. It's something that's galing na sa'yo. Okay. Na pag nakita mo dun sa taong kasama mo ngayon, kinakasama mo, wag na, wala ko na. Get? Okay. So sa akin, if it's a deal breaker, a real deal breaker for you, then you should walk away from it. Okay. From So, the relationship. I'm sorry, medyo nag-miss out lang ako. Dapat talaga, ang pag-deal breaker, wala na. Wala na. Okay. Tama naman. Oo, so yun na yun. Oo. Kunyari, ayoko ng bastos sa nanay o tatay niya, Okay. kahit hindi siya Gets. bastos sa'yo. Get? Okay. Ayoko ng, drug addict, o gano'n, di ba? Mhm. Parang feeling ko deal breaker sa marami yun, no? Ayoko Oo. ng drug addict, hindi ko siya kayang tulungan. Ayaw mo na. Deal breaker. Deal Ayoko breaker. siya. You're just gonna walk away from it. Okay, siguro na miss out lang ako dun sa Siguro ang sinasabi mo, if there are some issues parang nagbi-build up pa lang. na we cannot fix, so be it. So Pero be it. siguro yun,
For me, kasi parang kung deal breaker na sa'yo yun, ang hirap kasi tama yung yung comment kanina na if deal breaker na sa'yo yun, hindi ka naman magiging happy, ba't kailangan pa magstay? Okay. Kasi, okay, feeling ko nangyayari yun eh. Mm. No? Deal breaker. Ayaw mo na sa ginagawa niya, ayaw mo na sa kanya, hindi ka lang makaalis sa relationship. Being in a relationship is different from having a loving relationship. Yes. Or being in a relationship is different from loving someone. Can you repeat that? Being in a relationship is different from loving someone who's in that relationship with you. It's different. Meron kasi mga tao, nag-stay lang sila, ay kasi ang tagal na namin, kasi we have, This, parang wonderful past memories. we've made a life together, Okay. but they're not happy. Okay. Diba? Meron pa dyan yung mga, ano nga sabihin ng mga tao, ang tagal-tagal na namin, tapos kasal na lang kulang, ba't kayo maghihiwalay? But the thing is, are you happy? Okay. So actually, possible pala yung sinabi mo kanina. Na yes. pwede pa rin na mag-stay kayo kahit may deal breaker. Yes. Okay. Which are, medyo nakarelate yung ating mga viewers. Oo. Ayan, basahin natin yung yung nasa taas. Medyo pa akyat po ng onte. Ayan, tama. Ayan, sabi ni Ma'am Christine po ng bayan, it depends on the couple's values, priorities, and willingness to compromise or adapt to each other's beliefs. So, ayun nga, parang nagsusprung pa lang yung deal breakers. If both individuals are committed to understanding and respecting each other's perspective, it can be a less significant obstacle. Kumbaga, ang sa akin lang is, kasi syempre ang deal breaker, hindi mo siya agad, makikita completely. Hindi mo siya ma-discern agad if it's a deal breaker for you. Oo. Kumbaga, hindi naman tayo ganun ka-smart. Okay. Get ko. So, ibig sabihin mo, yung deal breaker na sinasabi mo is yung... Unti-unti pa lang nagbe-build yung image na, parang maybe I should consider this a deal breaker now. Maybe we should. Get. So, sa'yo, yung before, sa akin yung pag meron na akong preconceived notion about sa gusto ko, ayun yung sinasabi ko sa'yo. Sorry na. Nasa sa akin yung first warning, nasa third warning ka na. Or sa akin, is final na. Final warning ka na. Sa akin, pabuo pa lang yung warning. Okay, get. Alright. Pero ayun nga, ano pa to? Anong deal breaker? Stay, syempre. All caps pa eh. Napagsasabihan mo ba yan? Napagsasabihan mo ba yan? Ewan ko dyan. Parang kanina, kakausap ko lang yan eh. Medyo kakantukan ko na yun. Ay, sorry. Anong deal breaker? Ano pa yun, no? All caps? Galit na galit, gustong manakit. Anong deal breaker? Di okay, story na eh. Walang deal breaker sa'yo. Ayun na. Ito, si John Kenneth Fukuhara. Wow! Sino yan? Ay ba yung magaling kumanta? Yung 5'11 natin yung tropa. Wow, grabe. Ayun ba yung The Man Who Can't Be Moved? Oo, pag kumanta to, ang tangkad nito. One day. One day. Na pinapakanta yung audience. Wale! Pinapakanta yung audience kapag medyo, hindi niya na alam yung lyrics. Hi, John Kenneth Fukuhara. Hi, Kuya Kenneth. Good evening. Kumusta sa'yo, sa baby mo at sa iyong partner? At yes, sana masarap ang ulam mo ngayon kung kumakain ka man. Anong sabi niya, mga kuys? At ito, sabi ni Ma'am Tin. Tama ba, Tin o Tine? Tin. Tine. Tine. Hi, Tine. Kasi may extra iba. Christine din kasi pangalan niya. Tinatanong ko lang na maayos, di ba? Christine? Yan. Anyway, sabi niya, religion should not be an issue if both are willing to. Compromise and respect is served, and what's most important is personal relationship with God rather than religion. Tama naman. Ito si Ma'am Sarah. Si Ma'am Sarah Jane Hevania Hipolito. I believe that it will still depend sa standard ng isang tao because every decision that you make now will affect not just your future but the future of the family you want to build as well. Baso ko lang yan. Tama din yan. Nabanggit din sa atin to ni Derek before about the standard. Alam mo, parang siya kasi, ang perspective niya is medyo ahead. Kailangan naman kasi talaga dapat ganun. When you're making a decision, nandun yung you need to consider
kung ano yung pwedeng makaapekto in the future. At saka hindi pwede na. Yes. Eto, may sinabi si Sir, nasan yan? Sabi ni Sir Franco Saltiera, Hello po. bakit po kayo naka-couple jacket? Magjowa po ba kayo? Ganun. Ano po, meron po kaming play na kami po ay magjowa, pero Hindi ngayon po. Kambal po talaga kami. Yes, medyo mas mukhang bata lang po ko talaga. Ha? Sa ating dalawa. Ha? Hindi po, kami po ay host. Hindi po kami magjowa, pero we're partners in crime. Diba? Kami po ay talagang sinasabing duo pagdating sa mga Ganitong malulupit bagay. na hosting. Kaya nga, up top, Down low. Yeah. yes sir. Yeah. Ganun Bawal po. na yung ano natin na yun eh. Yes, kasi ang alam nyo, sir, anong pangalan ni sir? Franco. Sir Franco, kung hindi mo natatanong, kami po ay mag-partner. Detective po kami ng Soko. Kaya po ganito ang ano namin. At saka wala. Trip lang po namin laging couple shirt. At kasi may budget tayo pang ganito eh. Di ba? Sa kita niyo po. nakakita ng mga nagla-live na laging couple tuloy. Pareho yung shirt. Wala. Gusto lang po namin pareho. Na magkaparehas. Hindi nga na tayo couple. Sabi mo couple. Sorry na po. Hindi. Gusto lang po namin, aesthetic ba? Aesthetic. Yes, para maparating namin na kami ay medyo, alam mo yun, kaya namin makipagsabayan sa mga ibang nagpa-podcast. Aesthetic po yan. Aesthetic. Yan. Sunod. Sabi naman ni Ma'am Tin, if the issue can be addressed and both are willing to compromise, then maybe it can work. O di ba sabi ko sa iyo kaya gawan ng paraan yan. Wait lang, si Ana Escobias watching. Hi, Ana. Hi, Ate Ana. Si Ate Ana watching from Dubai yan, di ba? Di ba from Saudi? Ay, ewan ko ba, ang dami niya pinupuntahan eh. Pero alam mo, Ate Ana, miss ka na namin ha. Hindi ka Tsaka parang miss ka din nung, yung isa sa amin dito. Oo, si Parang Boss Beron. Si Boss Beron. Kasi si Boss Beron yung si Derek. si Derek. Anyway. Ay, nako. Sabi ni Ma'am Ana, deal breaker po yung hindi considerate sa other partner. Ay, may kilala kong considerate. Oo, Oo, sa partner niya. Binate pa din. Oo, hindi, pero may kilala ko considerate. Sabihan mo ako pag naghahanap ka, Ate Ana. Ayan, sabi naman ni Ma'am Christine Punong Bayan, if you can't change it and can't tolerate it, then walk away from it. Ayan, gaano kaya kalayo? Mga 3 meters away, gano'n. Lumayo na yung nga sa akin mga 5 metro, naiinis ako sa iyo eh. I cannot tolerate you. Hindi, tama naman yung si Ma'am Christine, na kung hindi mo na talaga kaya, hindi mo na kaya tiisin, di ba? Yes. Hindi mo na kaya tiisin yung ginagawa sa'yo, sinasabi sa'yo, pinaparamdam sa'yo, why stay? Walk away from it. Diba? I mean, okay. Siguro, it's applicable if na-communicate mo na yung issues mo, Okay. tinry nyo i-address, try nyo i-fix, but yung partner mo, it doesn't work. Kumbaga, hindi talaga tumatagos yung gusto nyo. Yun. That's the Alis deal na. breaker. Yes. X na yun. X na. No deal. Sabi naman ulit ni Ma'am Christine Punong Bayan, when we're in love, it's easy to overlook deal breakers. Totoo naman yan, Ma'am Christine. Our feelings can make us blind to things we might normally care about. So it's important to take a step back and think clearly. Madalas, tanga tayo. Uy, ayun sinabi ni ako lang? Hindi. Ano ba? Blind ka ba dati? Albahe ka. Hindi, pagdating sa pag-ibig. Buti na lang, live to. Wala ako pwedeng sabihin masama. Sa pag-ibig. Kay miss? Naging bulag ka ba sa pag-ibig? Bulag talaga. Oo. Kasi ako, sinabi ko sa'yo, ayan yung mga Yung... Actually, ayun sabi din kanina ni Tim Chan, na love is blind. Totoo naman. Lahat tayo dumaan dyan. Diba? Alam mo nang mali yung ginagawa, pero sa'yo hindi okay lang, mahal ko. Kumbaga, hindi mo pa rin fully nakita yung truth na nandun for you to consider it as a deal breaker. Kaya mangyayari, kapag naghiwalay kayo nun, ng person na yun, na nabulag ka ng pag-ibig doon sa tao na yun, doon ka matututo. Doon ka magkakaroon ng deal breakers. Yes. Pero alam mo, ayan, isa rin yan sa sa nakakasakit sa atin.
Alin? Pag hindi natin nakikita yung katotohanan sa Agad-agad. relasyon. Totoo. Oo. No? Pag hindi natin nare-realize agad. Yung kailangan ipa-realize pa sa'yo nung Ibang tao. ibang tao. Ng ano. Hindi, ang mas masakit doon, yung nangingi ka na ng advice, Hindi mo pa rin hindi mo pa rin ginagawa. Bulag na nga, bingi pa. Aba, parang gusto mo ng PWD card ah. Pilay pa. Oo. Hindi kayang tumayo sa sariling paalas sa mga sinasabi sa kanya. Ayun yung mas masakit. Tapos hingi na advice. Hindi mo Oo. naman ginagawa. Alam mo na yung gagawin Hindi, mo. pero magbabago na yan, yung mga taong nandiyan. Sana. Siguro pang 7 beses natin binigyan ng pagkakataon ito. Pero sana talaga. Pang 7 beses yung deal breaker, natin siya friend. Yes! Oy, ayan na! Shout out kay Cheska Coral! Shout out po, Miss Cheska! Cheska. Hi. Cheska Coral. Cheska Coral. Akala ko Cheska yung Francesca Rosales. Hello po pala sa kapatid ko, si Artemis, sa Daphne and the Olympians. Francesca Rosales, hello din daw Hi, sabi ni Cheska. Carlito. Yes, I miss you na. Miss mo? Ayan. Miss ko na si Cheska. Gano'n mo ka, miss? Parang gusto ko na ulit siya makasama sa play. Okay. Tita, alam pa namin mo, Catherine? Tita Catherine, alam mo na. Ayun na, sabi naman ni Ma'am Tin. Sabi niya, blinded by love and comfort zone. Yes, tama po. Ayun, tama. Tama siya. Sorry lang Okay. Dugtong ko lang. Kasi minsan, no, yung mga nangingi ng advice sa atin kasi, nandun sila sa comfort zone ng problema nila. Oo. Nako-comfort sila nun, ayaw nila lumabas. Hindi, nandun pa rin sila sa sa zone na kung saan they are still comfortable dun sa memories na it gives. Yung parang pag nagre-reminisce ka, may nararamdaman ka na sense of comfort. Ano ba itong taga-kingdom of Arendelle? Sorry? Iba-iba talaga si Ana kung saan-saan na napupunta. Ayan, at sabi naman ni Ma'am Sara, Jane Hevania Hipolito, sabi niya, correct yan. May iba kasi humihingi ko ng advice, pero ang gusto talaga is someone na magiging on their side para i-push pa rin ang emotion kahit alam na mali na. Ganyan kaya siya? Ano ba siya? Medyo parang feeling ko, hindi ko alam kasi parang parang they just want other people, they want to hear what they want to hear from you. We listen and we don't judge. Pero parang sometimes we listen to enough Diba? We don't judge, we listen, but we give advice. Na sana sundin mo. Sana. Yan. Okay, anyway. At last, of course, nandiyan na, bago tayo susunod na segment. Yes, next segment. Sa pangalawang intro, sabi ko sa'yo, may pangunang intro tayo, may pangalawang intro tayo Di ba, nalusot ko ba? Nabawi mo yun, Yes! Sabi naman ni Ma'am Cheska Oral, sabi niya, sana makapanood po ulit ako ng show niyo po. Yes! Yes! Marami pa po kaming paparating na show. Abangan nyo lang po, gagawa po kami ng show na malulupit at mapapaghinipan nyo po palagi pag napanood nyo na. Hintayin nyo lang. Pero parang may comment din yung Peter Charles Ito pa, ano sabi? Sabi niya, grabe naman po kayo magparinig pag yun umiyak. Wala po kami ganun, hindi. Ba? Hindi po kami nagpaparinig on social media. Hindi po namin ugali yun. Harap-harapan lang po. Hindi po namin ugali yun. Di tulad ng iba dyan. Sorry po. Ayan na! Eto na. Pinakahihintay natin. Wet! At sana pinakahihintay nyo. No? Wet! Yeah, we want you to be wet. Ba? Ano nga ba ibig sabihin ng wet, Kuya Caleb? It's wild. Exciting! And true. Confessions! Wow! Parang, ito na ang most awaited part ng ating maganda-ganda yung mga wet confessions podcast natin tonight. Hindi ko pa nabasa prior to our live Okay, Ano ba ang mga wet confession number 1. Nasusulat. Okay. Ano na? Our first confessor, sabi niya, panahon ng senior high school, may event kaming pinuntahan. And sumama ako sa isang couple na to and close friends ko sila. Okay. Kasi ako yung nag-match sa kanila so I can use ako nagreto sa inyo pag nagka-argument sila sa akin. Pero ayun, after ng event, nag-expect ako na aalis kami para kumain, pero no! As soon as tumingin ako sa kanila and nakita ko, they became flirty sa isa't isa and started making kiss-kiss, muwa-muwa, shoop-shoop. Ay, sorry. And ako, single ako at that time and wala akong magawa, lowbat phone ko noon,
And somehow, di ako makaalis kasi my mind was in an awkward state. Like, hindi ako makadecide kung aalis ba ako or hindi. Pero tumuloy yun ng isang oras. And pag uwi ko, traumatized ang aking mata at tenga. Wait lang. 1 hour na nagme-make out? Parang lugi naman doon. sorry. Oh, anyway, okay, Parang sige. nakakaano naman, We listen and we nakakapagod don't yun. judge. Oo. No? Well, ang ano ko lang, ang awkward nga nun, no? Oo. Patay yung phone mo, hindi mo alam kung aalis ka kasi kasama mo yung friends mo, or alam mo yun, ang awkward, tama siya, no? Ang awkward nung state niya nun. Siguro, ang hirap nun pag nagpa-flash yung ganong memory sa'yo, parang pauwi, no? Ano ba, laging mo siya ng advice or Siguro nag-share lang. tough luck? Nag-share lang. Tough lang. Too bad for you. Too bad Hindi, for you. Siguro, ikaw, pag gano'n yung naranasan mo, parang ang bastos nitong dalawang to ngayong single pa ako, sa harap ko pa talaga. Siguro, ang gagawin ko nun, kasi dahil maboka ako, chichikahin ko yung dalawa eh. Okay ba? Ako naman nagreto sa inyo eh, okay lang yan. Oo, pwede. Huwag niyo akong gawing third wheel, Oo. gano'n. Tropa tayo dito. Parang mas lamang siya sa'yo sa galing Konti pa, gano'n. Oo, gano'n. Medyo tilt ka ng slag, gano'n. Pwede wala eh. Bibigay ka ng tips Anyways, we listen. We felt sorry for you. Yes, and we don't judge. Ang hirap nga namang maging gano'n. Yes, pero if may time na mangyari ulit yan, maybe it's best for you to properly address it on how you would excuse yourself out. Sige. Parang, okay, alis muna ako. Sige, Oo. make out muna kayo dyan. Sabi mo, ay, sorry, parang, may tumatawag sa akin, kakausapin ko nun. Ganun lang, simple Kung lang. mag-make out kayo, di nyo naman ako sasali. Alis na lang ako, gano'n. Yes, tama. Anyway, sige. Yes, kung hindi naman group work ito, no? Ayun, Okay. Okay, ano bang next nating, group work? ano bang next nating, confession number 2. confession? Aba, yun! Thank you po, Ma'am Tin! Sabi ni Ma'am Tin, nag-send si Ma'am Tin ng 50 stars. Ma'am Tin, thank you po! Yes, ayun! Hindi lang ako may pamasahe pa uwi, may pang soft drinks pa. Samahan mo na rin na, merienda. May pa Skyflakes pa! Ay, Ribisco pala, no? Thank you. Thank you, Para Ma'am masarap Tin! ang feeling mo. Yes! Ano ba ang number? Ribisco, baka naman. Baka naman, sponsors po. Go. Ano ang number 2, natin? Confession natin. Ayan. Number 2, confession. Sabi ng ating confessor, pumunta kami ng dad ko sa Palawan one time for summer. Okay. One time for summer. We went to one of the islands by boat at nirequire namin na umakyat at bumaba ng isang set of stairs upang maabot ang man-made lake sa look ng isla. Okay. Sa pagbaba ko, nakakita ko ng isang pamilya na nagpipicture sa middle ng stairs. I was told na medyo slippery and ang stairs sa pagbaba, pero inisip ko na kaya ko naman. Okay. Unfortunately, when I tried to go around the person that was taking pictures of their family, I slipped and brought the person down with me into the man-made lake. Sobrang sorry ko talaga sa kanila, pero buti naman, gino-joke lang nila yung stand ko at chill sila. Natatawa pa rin ako to this day. Alam mo, nadulas ka na ng damay ka pa. So, alam mo yung mga ganyang instances, ayan yung mga memorable. Ay, tatawanan mo na lang talaga. Pero, I mean, sport din yung yung nadamay pababa. Pero sana po hindi nasaktan kayo pareho during that time. Yes, alam mo, kung sino man yung nag-share niyan, swerte ka pa nga po na kahit na nadamay mo pa siya Hindi siya nagalit. kasi one time na-experience ko rin yan Ako naman, habang bumibili ng kwek-kwek na nahulog ko yung 5 piso dun sa Sa sauce? Hindi. Sa pinagpipituan. Tapos ang sama na tingin sa akin. Nagtitinda. Pero hindi ko po sinasadya yun. Pero, pinuha ba niya yung 5 pesos pabalik? tapos ang sama na tingin niya sa akin. Buti nga mo kayo, nahulog Ako nakahulog ng 5 piso. Pero at least, di ba, hindi rin sa sauce. Kasi hindi mo makikita sa sauce na yun Oo. Kadiri. Ayan, kumikinang yung 5 piso dun sa Pero, alam mo, yung mga ganyan po, you should consider it as a memorable part of your journey sa Palawan. A happy, memorable experience. No? Yes. Okay. Parang dumadami pa ang ating mga mga nagko-comment Okay. Sabi ni Sir Lance. Hi Sir Lance, sabi ni Sir Lance, masyado po ata silang compatible kaya napatagal. Ano 'yon? Ay, yung sa kiss. Oo. Parang type C sa type C no? Comfortable. Oh, pwede,
Ayan, at ito na. Sabi naman ni Ma'am Christine, Punong Bayan, I'm happy to watch you again. Wishing you more power and viewers for your upcoming shows. Thank you, Thank Miss you, Christine, Ma'am. Ma'am Christine. Sabi niya, your tandem is really amazing. God bless and stay safe. See you again next Wednesday. Actually, I have an alarm set every Wednesday at 7 p.m. just to Yun! tune into your live. But I accidentally fell asleep earlier. So I'm a bit Ma'am late. Christine. Sorry mga quiz. Alam mo, Ma'am Christine, no worries. Pahinga ka. Alam mo, yes, isa po kayo sa mga dahilan namin na kami ay nai-inspire to Continue doing this. yes, and to improve it every Wednesday, no? Kung ano ba yung mga jokes na pwede namin mapasok, ano yung mga knowledge na pwede namin i-share, ano yung mga, alam mo yun, ma-inspire man lang, o parang give a good laugh sa aming mga viewers. Tama, di ba? And we really thank and appreciate you, Ma'am Christine. Yes. And you're a teacher. So talagang, alam mo yon, saludo tayo sa mga guro. Yes. Yung mga guro na yan na talagang nag-shape sa future ng ating bayan. So, Yes, you po. deserve a good sleep. Ma'am Christine, okay Yes, lang po. yan. Of course, at ayun nga po, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron man po kayong mga confessions sa paparating naming podcast next week, you can just submit it sa aming Facebook Yeah. page, So, which is Ah. sa Ignis Novus. Ignis Novus Artist Management. Yes. At follow nyo na rin po ang aming sa Facebook page. Yes, which Ang- is ang First Sun Management Production. First Sun Production. First Sun Production. Yon. Tapos, sorry po, hindi namin na-up kasi yung link no this week Yes. para mag-send kayo ng ng wet confession nyo. Pero next week, promise po namin yan, on Monday, we're going to up our link para makapag-send kayo sa aming Google Forms. And also, Carlito, ano yung ating mga social media, personal, para, ma-add nyo rin kami at ma-follow. Guys, you can follow me at my Facebook account at Charles Dion and also in my Instagram, Charles Dion din po. Ikaw, Kuya Caleb. Yes, you can follow me or add me on Facebook. It's Caleb Alvarez. And you can follow me on TikTok and IG. It's Caleb Alvarez 96. Ayun. At muli, ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez, and this is Up Top, Down Low. And give it. Sana po masarap ang inyong Ulam. Ulam. Bye! See you again next week. Maraming salamat po.